Puwede po bang pagawa ng titulo ang tax declaration? Naku, alam mo ito maraming nalilito dito, Attorney Jane, pero ito kasi yung common knowledge ng maraming tao na, "Okey lang wala akong titulo, nasa akin naman yung tax dec, ako naman yung nagbabayad ng tax declaration." But yun nga, Oo, Attorney Jane, 'di ba, under our laws hindi kasi oo. proof of ownership ang tax declaration, Attorney Jane, 'di ba? Oo, kasi oo, lalo na para dun sa mga lands na ano, parang hindi siya alienable. Kasi meron tayong tinatawag sa batas natin na mga lands na non-alienable lands, 'di ba, Attorney M? So, Mm. para dun, hindi talaga kahit na sabihin mo kunyari rights or kung ano ba, but Mm. hindi ko din siyempre kung non-alienable lands naman, hindi naman siguro sila magkakaroon ng tax declaration for that. So, Mm. we are presuming na private lang. So, pero yun nga, sinabi Hmm, ni Attorney M kanina, hindi talaga puwedeng, pagawa ng puwede. titulo kung yun lang, oo. Oo, Kasi meron parang tayong Attorney Jay, oo, hindi siya convertible to title. Hindi dahil may oo, tax correct. declaration ka at ikaw yung nakapangalan sa tax declaration ay puwede mong sabihin na ikaw yung nagmamay-ari ng lupa. Ang basis talaga ay yung Mm, titulo ng property, 'di ba? mm. Kasi, separate po yung titulo. Yung titulo, yun ang pagbabasihan kung kanino ba nakapangalan talaga ang isang property. So, pwede naman kasi in certain instances, attorney. So, for example, kami na lang, halimbawa, Attorney Jay, no, I'm originally from Mm. Palawan, pero ako ay matagal lang naninirahan dito sa Ay oo, Manila. So, madami iba na diyan, yung oo. diba? Ang dami, iba na yung nagbabayad Mm, ng amilyar, real property tax sa mm, probinsya. So, mm. sila yung may tax declaration pero hindi ibig sabihin sila yung nagmamay-ari dahil ang titulo ng lupa ay sa amin pa rin nakapangalan. So, ang, Oo, magiging correct. basehan din kagaya ng sinabi namin 'no, yung titulo ng property na puwede niyo namang makuha sa Register of Deeds, Attorney Jay, 'di ba? Makikita niyo diyan pero hindi po puwedeng ma-convert yung tax declaration sa titulo para sabihin niyo na dahil ako yung nagbabayad ng tax dec, ako yung nagmamay-ari at dapat may karapatan ako na malipat sa akin yung pangalan doon sa titulo. So it cannot be the case. Hindi siya puwedeng maging, right, maging source ng right at Mm. ripen into ownership, hindi ba, Attorney Jay? Oo. Oo, yun palati natin yung sa ating land titles and deeds laging inuulit-ulit yan. Kaya sana matandaan ng ating mga kasambahay kapagka bibili ng lupa, i-check niyo muna kung ito'y disposable ba and alienable. Mm. Kasi kung hindi, kahit pa binibenta yan ng nagke-claim na siya ang may-ari niyan kasi for the longest time diyan siya nakatira or sa kanya na, hindi pa Mm. rin magiging kanya yung lupa kasi hindi magkakaroon ng titulo ang isang lupa na hindi naman alienable and Alienable. disposable. Tapos yung sinabi nga ni Attorney M kanina, 'pag tax declaration lang sa pribadong lupa, eh hindi talaga siya puwedeng yun lang ang basehan para paggawan ng titulo. Meron tayong mga requisites niyan sa ating batas. Maybe, Mm. one time maging topic namin yan ni Attorney M, 'di ba Attorney M? Pero yun Mm. na nga, Attorney Jay, ha, alam mo, yun nga sa programa natin, Attorney Jay, laging tinatanong ito, laging may query patungkol dito. Oo So, nga, at yun nga, oo, Attorney Jay, paulit-ulit nga ito. oo, 'di ba? At sa experience ko sa probinsya, Attorney Jay, laging marami na parang ang lakas ng loob nila 'pag may hawak silang tax declaration. Pakiramdam nila, yun nga ay patunay Sila na na sila yung yung may-ari. nagmamay-ari. Oo. So, paalala po sa ating Mm, mga kasambahay, just to warn you, hindi po yan proof of ownership ang tax declaration. mm. So, definitely ang titingnan po ay yung titulo ng property na pinag-uusapan at hindi po yung tax declaration.